and plant kamote. Ilang beses sinabi sa akin yan eh. Alam mo yung old Kuya Kim? Naku, alam mo yung mga joke mo dun sa isa mong channel? Mas matindi ako dun, Brad. At hindi lang yan, Brad. Adik ako sa pornography. Noong ang tatay ko mayor, sinasagasaan niya ng pison yung mga porn. Bago niya sagasaan ng pison yan, nandun muna ako kinukuha ko yung mga gusto ko. Some Christians, even up to now, are still angry with me whenever I post my tattoos. Nagtatrending palagi yan. Galit sila sa akin. Hindi ka Kristiyano kasi may tattoo ka. Hindi mo sinusunod ang Levitico. If we take Leviticus literally, then let's take everything literally. Hello guys! Welcome to my other channel. Medyo gumawa ako ngayon ng bagong channel dahil para sa mga viewers ko, kay sa inyo, sa mga gustong mag-improve ang buhay, may mga ibang conversations na medyo mas intimate. At syempre dun sa mga may asawa na nagtatago pa sa banyo para lang makapanood dun sa kabilang channel, hindi makapag-subscribe dahil kasi nga lalabas nga naman sa algo nila, gumawa na ako ng separate channel na medyo mas makabuluhan at interesting conversations ang maririnig nyo. At dahil first episode ito ng Do You Think na channel na ginagawa ko ngayon ay special din ang ating guest. Diba? Pero bago tayo magsimula, mag-subscribe naman kayo dito sa bagong channel. At mag-follow din kayo sa Spotify. I-rate nyo na rin yung podcast. Itong guest na ito, napakatagal na nating pinapanood. Diba? Bata pa ako, nasa TV na siya. Madami na siyang information na binibigay sa atin. Diba? Napaka-multimedia niyang tao, well-rounded. And then, yung kwento niya maganda rin. Kasi from politics hanggang naging TV, hanggang ngayon, magko-content na siya. Di ba, mamaya, sabihin niya rin sa inyo. Napaka-exciting and busy siya. Maraming salamat at binigyan niya tayo ng time. Di ba? Natuwa talaga ako na dahil kasi pinaunlakan niya yung invitation ko dito sa podcast. Walang iba, ang matanglawin, dapat alam nyo na, si Kuya Kim. Ako. Tio Bry. Yan. Maraming salamat at invite mo ako rito. Pero tatapatin kita. Kaya ako excited pumunta rito. Akala ko ito yung old channel mo. Ay, hindi. Bago. Bago na pala to. Bago. Ako akala ko, sabi ko, tatanungin ako ni Brian tungkol sa sex life ko, tungkol sa mga makabundong bagay. Kaya ako excited pumunta sana eh. Ay, Yung pala, iba na pala to. parang parang sayang pala. Dapat doon na sa original channel ko in-upload. No? Pero to tell you honestly, no, nakausap ko si BJ, sabi ko, bagay ba ako dyan sa channel ni Bry? Alam naman ng lahat na Kristiyano ko. Pero anong pag-uusapan namin dyan? Sex life? Hindi. Iba to. Iba to. Sabi ko, okay, sige, game. But whatever it is, isa akong fan mo, Bry. Ay, alam mo, matagal na akong, alam mo naman yan, matagal na ako naka-follow sa'yo. At matagal na kitang, nagko-comment ako sa mga sa mga post mo eh. I really have been following you. Thank you, At of course, itong studio nyo, nandito pa si Gigi Delana, isa pa akong big fan niyan. Parang Showtime, fan na ako niyan eh. So, I'm here and I'm here with pleasure, bro. Thank you, Kuya Kim. Kamusta ka ngayon, Kuya Kim? Mabuti. Mabuting. Napaka-busy natin sa TV. It's my 21st year on television already. Wow. And I'm so blessed and I'm so thankful dahil ang TV ngayon, iba na ang mundo natin ngayon eh. Mas maliit na, no? But at the same time, nabiyayaan ako ng 3 show. 2 sa show na yan ay daily. Meron akong TikTok clock, which is 11 to 12 o'clock araw-araw. Tapos meron akong Dami Mong Alam, Kuya Kim, which is my own show. Katumbas nung Dapat Patalawin dati. Yung Dapat Alam Mo, natapos na yan eh. Ang pinalit, yung Dami Mong Alam, Kuya Dami Kim. Mong Alam. Pero meron pa rin akong 24 oras. So I'm still part of 24 oras. At yung ginagawa ko many years ago sa kabilang channel, I still do there. Trivia pa rin. Hindi na ako nag-weather ngayon, pero yung trivia at yung information at knowledge, tuloy-tuloy yan. So araw-araw nasa station ka? Every day. Monday to Friday, nandyan ako araw-araw. Pagdating ng Wednesday at Thursday, ang schedule ko dyan, Chief, magmula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang pahinga, lunch break lang. And I like it. Okay. Because it's something that I'm passionate about. I like it. Hindi trabaho sa akin yun. Enjoy ako dyan eh. Yun. Ako nga parang ngayon kasi, pero yung sa akin kasi, blessing na na parang nagagawa mo yung gusto mo na nababayaran ka, nabubuhay pamilya. Yung bayad, bonus na lang. Bonus na lang. Kasi gusto mo yung ginagawa mo, you're not working, you're playing. At the same time, you're being compensated. Alam mo, pagka mahal mo yung gawa mo, yung trabaho mo, darating ang bayad. Makikita ng tao. At ang biyaya ay susunod. Pero dapat kita nila
Na sincero ka, that you are passionate and that you love what you do. And Exactly. then the money will follow. Oo. Kasi ako yun din eh. Galing akong 9 to 5. Pero lagi akong nawawala ng work. Lagi akong natatanggal, either nagsasara, nag-ano. So ngayon, nung naging content creator ako, na ano ko, banda rin naman ako before, pero yun nga, tali Banda ka ako pala, sa ano. Bray. Kasama ka ba sa, yung sa banda ni Gigi? Hindi. Yung kabanda ni Gigi na isa, nagsisession sa banda ko. Banda ko 2000s, before R&B, tugtugan namin. R&B? No? Panahon nung South Border pa, mga Yeah, ganyan. yeah. So, lagi akong, kahit may banda ako, lagi akong may 9 to 5. So, parang ganun. So, ngayon ko na-realize, parang hindi pala ako para doon. Kaya pala, lagi akong nawawala ng work. Kasi doon ako napuwersang kailangan kong gumawa ng iba, kailangan kong umano. So, pero hindi kasi lahat ng tao ganun eh. Oo, tama. May mga taong talagang meant silang mag-corporate. Pero ang dami kasing tao ngayon na ginagawa nila yung hindi nila gusto. Para sa Napipilitan. pera Oo. Sa pera o sa pangangailangan. mismo. May pamilya ka, may pinapakain ka, may binubuhay ka. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, itong ginagawa natin, that we're able to do something that we love and get paid for it, blessing yan. Dapat Blessing. pinagpapasalamatan natin ng Diyos yan. Sobra. Yeah. Tsaka yung, andun din ako sa, nung banda ko, munti ka na eh. Almost eh. May time na minanage kami ng, hindi ko na lang babanggitin kung sino, pero international act siya na Pinoy. Minanage kami, pero walang nangyari. 29 years old ako noon. Looking back, sabi ko, kasi gustong-gusto ko talaga sumikat dati. 29, ngayon, hindi natuloy. So parang na-frustrate ako dun. Hanggang sa ngayon naman umayos, sumikat. Mas okay nga dun sa pagbabanda ko, yung ngayon, yung status. Pero mas naiintindihan ko ngayon kasi nga hindi ako ready nung 29. Tama. Nung 29 ako, baka nasira na yung buhay Lahat ng ko. bagay may panahon. To everything, there is a season. A time to laugh, a time to cry, a time to heal, a time to kill. Lahat yan. Nasa Bible yan, in the book of Ecclesiastes. But all that you see under this world, all of that is meaningless eh. Pag inisip mo, isa lang ang may dahilan. To give Him glory, bro. To give God glory. And then everything else will follow. Lahat naman talaga ng ginagawa namin is for His glory. As for the long Lord. as ano. So yun nga, dahil kasi nga, bibigay niya talaga sa'yo in the time na ready yung vessel mo and ready ka, hindi yung ikasisira mo. Kasi at that time, iniisip ko rin, ang laki ng ego ko, yabang ko na, banda, tapos andyan yung bisyo, andyan yung... Kung binigay niya sa akin noon, malamang, baka wasak ako Hindi ka ngayon. Tio Breng yan. Hindi. Pamangkin break ka lang. Pamangkin. Mas bata. Mas bata. Oo. Pwede. So, ngayon, nagmumotor ka, no? Ilan ang motor mo? Alam mo, yung pagmumotor ko, nagsimula yan noong 1990s. Dati akong konsel ng Manila, bro. When I was counselor in 1995, sabi ko, ang gagawin kong image ko sa bilang konsel ng Maynila, pag bumibisita ako sa mga barangay, nakascooter ako ng vintage Vespa. So, ginawa ko yan, bro. Every single day, hindi ako nagkukotse nun. Nahunong ka na sa branding, ha? Oh, hindi branding, passion din yun eh. Branding and passion. Parang ang dating mo, parang napaka-humble mo, di ba? Pero mahal din yung Vespa ko eh. So, Mahal yung Vespa, no? Hindi rin humble yun eh. Pero dahil passion ko talaga naka 2 wheels, no? So, ginawa ko yan. Every single day, naka-Vespa ako. I had a collection of motorcycles back in 1995. Puro mga vintage scooters. Vespa at saka Lambretta. Puro mga 1960s yan. So, ayan ang ginagamit ko araw-araw. And then, nung nagkaasawa na ako, nung 2001, at nagkaanak ako, sabi ko, medyo ibahin ko naman ang passion ko ngayon. Yung mga Vespa ko, mga motor ko, binenta ko lahat. I got into 4 wheels. Land Rover naman. Naalala mo yung mga unang taong ko sa TV Patrol. Nagre-report ako ng weather doon. Nasa ibabaw ako ng parang sasakyan. Land Rover yan. So I was... Hindi rin mura yun. Mahal yun, chief. Mas mahal pa yun. So I started collecting them naman. I had about 5 different Land Rovers that I was using for my work. Kasi kung ano man ang passion ko, ginagamit ko rin sa trabaho ko eh. Okay. Sa Matanglawin, sa TV Patrol, sa kung ano man, laging yan ang brand ko at yan ang ginagamit ko. And then, 2015, recently lang, 10 years ago, nabalik yung passion ko. I was able to buy back yung mga lumang scooter ko. Doon sa, bumili sa akin. 4 yan. Naibenta sa akin ulit. Ba't mo pala binenta? Unang-una, totoo to. May humula sa akin, bro. Ang pangalan niya, Trisha Cruz. Inulaan ako, sabi niya, do not ride those vehicles, those scooters, those motorcycles.
I can hindi ka see you pwede dying dun. in them. Ganun. Oo. At the same time, may mga anak ako, mga bata pa, siguro nga, naniwala ako. Binenta ko. Pero noong 2015, na-miss ko eh. Talagang 2 wheels ako eh. Nabili ko ulit kay Matthew Brill. Binenta sa akin. Ang maganda pa, ibinenta sa akin dun sa halaga kung kailan ko Original. binenta nung Oo. 2001. So hindi pa mahal. And then nagsimula na naman. So from 2015, I decided already, sabi ko, araw-araw, I want to be on 2 wheels again. So from 2015 hanggang 2025 hanggang ngayon, every single day nakamotor ako. Hindi ako nagkukotse. May kotse ako ngayon dahil sponsored ako ng Nissan eh. Binigyan ako ng kotse. Yun ang ginagamit kong sasakyan, pero hindi ako bumibili ng kotse. Sana all Nissan. Uy, magaling. Sige lang. Lalakad kita, bro. Yan. Yan. Pero, yung pagmumotor mo na aksidente ka nung March 6, di ba? Is it your first accident or... No, I've fallen many times. Pero yung dalawang, normal kasama yan sa pagmumotor. Yung una ko was in 1997. Naka-scooter ako noon. Nabuksan ako ng pintuan ng taxi. Tumama ako dun sa pintuan, lumipad ako, lumanding ako. Pero dahil bata ako, I was in my 20s eh. Madaling mag-heal. Hindi ako nabalian eh. Gumulong-gulong ako na nangyari sa akin eh. Pero wasak yung halos na total yung motor ko, yung pintuan ng taxi lumipad eh. Ganun kalakas. Nagpagulong-gulong ako, walang nangyari sa akin dahil bata ako. And then I've fallen many times, mga minor falls, natumba ko yung motor. Pero itong huli, medyo matindi to dahil Oo nga eh. pauwi na ako nito, Chief. Galing ako sa GMA, bumaba ako ng Skyway, nandito ako ngayon sa Quirino, corner South Super Highway, Osmeña. Ang takbo ko mga 50, may tumawid na aso. Yun Galing na. sa dilim. So sabi ko, itong asong to, pag pumreno ako dito ng matinding preno, sisemplang ako, itutuloy ko na lang. Ganun ang motor eh. Pag nakakita ka ng aso, huwag mo ipreno. Ituloy mo na lang and then bahala na. Tinuloy ko, malaki yung aso. So tumukod ang motor ko, lumipad ako. Paglipad ko siguro mga 8 feet. Lumanding ako sa balikat ko at narinig ko. Alam ko may bali. So una kong ginawa, ginalaw ko yung kamay ko, ginalaw ko yung paa ko. And then sabi ko, at least hindi yung backbone ko. Dahil pagka yung gulugod mo yun, hindi mo magagalaw yan eh. Instant. Nung eksakto naman, Cubray, sa likod ko, may ambulansya. Akala ko galing sa barangay eh. Yung pala, sobrang pagmamahal sa akin ni Lord bro. Yung may isang ambulansya, FEPAG ang tawag, FEPAG Philippines. Punong-puno ng mga paramedic, mga rescue, medics. Naka-spooting. Papunta sa party. Meron palang Fire Prevention Month. So lahat ng mga medics at saka mga bumbero pupunta ng Malate. Papunta sila ron. Na-tiyempo, nandun sila sa likod ko. Nakita nila yung semplang ko. Okay. Naharang nilang traffic. Dahil doon sa Quirino, bro, daanan ng mga truck yan papuntang pier. Oo. Dahil At madilim sobrang dyan. nakakatakot. Kung wala yung ambulansyang yun, nasagasaan ako. Naharang nilang traffic. Nung inangat nila ako, napasigaw ako sa sakit. Doon ko alam na may bali. Nabali ang isang rib ko. Naglamat yung isa, nabali yung isa. Masakit. Pero natakbo ko sa Makati Med, sa ER, in about 20 minutes. Mahal ako ng Panginoon sobra at hindi ako buhay. That's been 8 weeks ago. At parang normal na naman, nakaka-workout na naman ako, nakaka-ride na naman ako. Parang walang nangyari sa akin. Okay. Pero, bakit gusto kong maano yung mentality kasi pag nagmotor ka, totoo di ba, nakalahating paa mo, nasa hukay na. Alam mo, nasa pag-iisip yan. Pag sumasakay ako ng motor, ang mindset ko is dapat parang piloto. Ang piloto, whenever they drive, they operate that huge airplane, ang nasa utak nila, pag take off ko nito, pag landing ko, I will land this plane and I will come home to my family and all these passengers of mine will come home happy and safe. Ganun ang pag-iisip niyan. Pag inisip nila na ma-aksidente rin ako, it's just a matter of time, ma-aksidente yan. Pero kung ang mindset mo ay safe ka palagi, then you minimize the accidents. Mangyayari pa rin pero napakaliit. Okay. At pangalawa, ang pagmumotor para sa akin, that's my quiet time. Pero nagdadasal ako pag nagmumotor ako. Okay. Ang nasa music ko, nasa comms ko, worship music. Nakikinig ako ng worship music at nagdadasal ako. Ang dasal ko, pasasalamat palagi. Pasasalamat para sa araw ko. Dahil ang ganda ng araw ko, galing ako sa GMA. Ang sarap ng trabaho ko. Pasasalamat sa pamilya ko. At pasasalamat dahil nakakapagmotor ako, isang magandang makina na sasakyan ko, na-enjoy ko at nagagamit ko araw-araw.
So it's a form of meditation and prayer for me. Pero ano masasabi mo naman dun sa, alam mo na ba yung Yana issue? Yung kay issue ng kay Yana Yana. issue. Yeah. Pero kasi ito yung Kuya Kim, naiisip ko, ano masasabi mo dun sa mga kamote rider? Bakit ang daming kamote na nagmomotor ngayon? Unang-una, trivia muna tayo tungkol sa kamote. Alam mo bakit kamote ang tawag sa kanila? Bakit? Ang tawag sa mga kamote rider ay mga kamote rider nagsimula noong panahon ng Amerikano. Noong panahon ng Amerikano, ang mga teacher natin, American-based, American-studied yan eh. Pagka palpak ang estudyante, pagka Ruford, di makasagot ng tanong, sinasabi palagi, go home and plant kamote. Ilang beses sinabi sa akin yan eh. You go home and plant kamote. Palagi sinasabi yan. Yan ang paborito nilang pang-down ng estudyante. Bakit? Maliit ang tingin sa magsasaka. Kumbaga, maging magsasaka ka na lang, huwag ka na mag-aral. Yan ang sinasabi ng mga Amerikano noong unang panahon. Dumikit ngayon sa mga boomer at sa mga medyo matatanda na pagka medyo row 4 at medyo palpak sa eskwela, kamote. Ay, nangamote. Dahil sa mga teachers sinasabi sa atin. Yun ang tawag sa mga rider na walang modo at walang edukasyon. At nadagdagan yan. Sabi nila, ang kamote rider daw ay dahil sa sinasabi ng mga kamote riders, pag sila ay nakaka-aksidente, nagkakamot sila ng ulo. Kamot ulo. Okay. Ginagawa pala, hindi sinasabi. Okay. Nagkakamot sila ng ulo, kaya kamote rider. Iyon ang tawag sa kanila. Ang masasabi ko naman, marami sa mga nagmomotor, bago lang eh. Kasi napakamura na ang motor ngayon eh. For 2,000 pesos down payment at mga 1,000 pesos a month, Yun nga. may motor ka na eh. Yun nga. Eh mga hindi naman marunong. Yun nga. Kakasakay lamang ng motor, nagmumotor na, hindi alam ang tamang road etiquette. Napapatakbo mo yung motor mo, sure. Pero alam mo ba kung anong dapat mong gawin? Alam ba yung mga traffic signs? Alam mo ba ang ibig sabihin ng mga pedestrian? Mismo. Alam mo ba ibig sabihin ng mga parka sa kalye? Hindi nila alam yan. Kulang sa education. Yun nga. Tapos ang daling kumuha ng lisensya. Madaling kumuha ng lisensya. Wala man lamang testing. Wala man lamang... di ba? Hindi malaman kung anong skill level ng pagmumotor. Ang mga matatagal lang na bumotor, maingat. Mismo. Ang mga Mismo. makukulit, mga sobrang bilis, mga reckless, bago. Dahil pagka tumagal ka na sa motor, na-aksidente ka na, more or less. Alam mo na ang consequence ng pagiging kamote, hindi mo nagagawin. Ito tsaka trigger warning ha. Karaniwan na na-aksidente. Kung hindi, hindi nga motor ang tawag dun eh. Scooter ang tawag ko dun eh. Scooter, Hindi, ang motor kasi sa akin, yung may cambio, yung malaki, yung Pero yung ganun, scooter yun eh. Oo. At saka dahil yung mga scooter pinaka-affordable, marami sa mga hindi naman mga tunay na rider at bagong rider pa lamang, nakasakay na ng motor. Hindi alam anong behavior ng motor at anong behavior nila dapat pag sila ay nasa lansangan. Yun. Pinag-uusapan nga namin ni VJ kanina. Dahil nga sobrang mura. Okay. Hindi naman ako nandi-discriminate o nag-aano. Pero yun nga, sabi mo, uneducated. Just imagine yung sobrang mura, nakaka-afford doon, uneducated. Ilagay mo sa 2 wheels, ilagay mo sa kalsada, yung behavior na mindset na ganun, ilagay mo sa kalye, yari. At i-qualify lang natin, Tio Bray ha. Hindi ko mo mumurahin ng motor at mahirap na tao, kamote. Marami rin kamoteng big bike. Totoo naman. Maraming kamoteng big bike, maraming kamoteng mayaman. Pero mas madami yung... Kasi mas marami sila. Ganun lang yun. Kaunti lamang ang big bike eh. Pero marami akong kilalang naka-big bike, kamote rin. Ay naku, si Yana nga naka-big bike, di ba? Exactly. Yun nga. May 1% lagi eh. Merong 1 or 2 or 3%. Hindi ko nilalahat, pero karamihan. Yun yung nun. So, anong tingin mong solusyon para mabawasan yung... Rider education. Rider education. Sinong magbibigay? Kailangan bago makakuha ng lisensya, ay meron munang training at seminar. Yan. LTO. At dapat, hindi basta bigay ng lisensya talaga. Dapat ang requirement sa lisensya ay mas matindi. At dapat merong continuing education ng mga riders. Ito naman mga riders natin, pag binigyan mo ng libreng edukasyon yan, a-attend yan eh. Mahilig sa motor yan eh. Mismo. Dapat ang LTO I believe so. o ang local government magbigay ng regular rider training on etiquette and proper safety doon sa mga nagmumotor. Total may budget ang local government o ang LTO para dyan. So dapat ganun. At regular ha, hindi lamang isahan. Dapat every quarter, basic rider training. How to ride the motorcycle, how to stop correctly, how to maneuver your motorcycle, etiquette. May ganyan dapat. Continuing dapat. Saan mismo yung kadalasang mali ng mga riders ngayon na nakikita mo? Kadalasang mali, anong protocol? Hindi alam kung sisingit sa kaliwa o sa kanan. At kung sisingit ka, anong paraan ng pagsingit? Anong proper speed pag ikaw ay nasa kalye?
Unang-una, sa speed muna tayo. Maraming mga rider sobrang bagal. Akala nila safe sila pagka mabagal. Hindi. Perwisyo ka sa daan pag mabagal ka. Okay. Ang tamang rider speed ay hindi nangangarera. You have to be 10% faster than traffic. Okay. Kung ang takbo ng traffic ay 50 kilometers per hour, dapat nasa 60 ka. Bakit? Para hindi ka sagabal sa nasa huli. Sa nasa nakabuntot sa'yo. Likod, Ang safety na ginagawa mo, ang tinitignan mo ay harap mo lamang. Kung saan ka sisingit, saan ka lulugar, hindi mo na inasikaso yung likod mo. So, That's side number one. mirror, wala. Parang ganun. Dapat may side mirror, pero yung side mirror, mali rin yan, natitingin ka sa side mirror lamang. Pag ikaw ay nagbumotor, may side mirror ka, gagamitin mo pa rin ang leg mo. Kinakailangan tumingin ka pa rin. Malaking dead spot ng side mirror. Malaki nga. Kahit sa Malaki. kotse. Oo. Huwag ka umasa dyan. Ako may side mirror. Minsan nga kahit walang side mirror, mas okay sa akin. Dahil ginagamit, nakatingin ako palagi, tumitingin ako palagi. And that's number one. And then number two, lane filtering should be allowed. Maraming nagsasabi kasi na bawal ang lane filtering o yung sumingit dapat a motorcycle should act like a car. Dapat kung may kotse, walang singitan, nandun ka sa likod. Pag ginawa natin yan, mas titindi ang traffic dito sa atin. Mismo. Parang ano yan parang tubig. Pag ang tubig ay pinapaagos mo dun sa mga bato sa loob ng bote, yan ay aagos at pupunta sa baba. Pag yan ay dito lang, edi dito lang yan, hindi, lalong titindi ang traffic. Malaking lalagyan ng kailangan mo, di ba? So lane filtering should be allowed but done responsibly. Whenever you filter, pag ikay sisingit, unang-una sisenyas ka, magpapaalam ka. Mismo. Pag senyas mo at nakasingit ka na, bibilisan mo ng konti. Marami kasi nagpapasikat Pag singit, ginaganon ka agad huwag ka manggugulat. Maganda ang pinakamaganda kung nagmomotor ka, ikay nagkokotse rin. Para alam mo ang ugali at ang takot ng mga nagmomotor. Walang gulatan. You have to be visible before you make any move. Sisingit ka, andito ka, itong kotse, dito ka. Pag singit mo, tingin ka ng konti, eye contact, sabay, huwag mo siyang puputulin, huwag mo siyang ikakat. Bibigyan mo ng spasyo doon ka sa bandang harap para hindi siya nagugulat. Tsaka yung, anbawa, liliko kang ganun, yun ang pinaka-ayoko, yung biglang boom! Yun nga. Yung biglaan. Mali yun. Daming yun ang medyo, tama, na-educate ako. Eye contact is also very important. Before you make any move, you look at the driver. Para nagkakabasahan kayo ng utak. Okay. Pag di ka pinayagan, edi huwag kang sisingit. Yun ang mga tamang dapat natututunan ng mga tao yan. So ngayon, mentioning mo, sabi mo sa akin, di ba, alam naman ng lahat, Christian ka. Di ba? Devout Christian ka. Okay. Ano yung galawan mo dati nung hindi ka Christian sa ngayon? The old is gone and the new one has come. Alam mo yung old Kuya Kim? Naku, alam mo yung mga joke mo dun sa isa mong channel? Mas matindi ako dun, Brad. Ang lumalabas sa bibig ko, puro malaswa. And sa akin, ang pagiging malaswa ay parte ng normal yan Lalaki tayo, Brad. Kailangan bastos tayo. Masculine. Masculine. Mga tatay natin, brusko. Kasi dumaki tayo at laki akong San Andres Bukid, Chief. Doon, ganun ang humor doon. Ganun ang kinasanayan doon. Pag hindi ka ganun doon, bakla ka. Ganun ang tuksuhan nun. Bakla. Totoo. Kailangan medyo brusko ka. So, lumaki ako ng ganyan. At akala ko normal yan. At hindi lang yan, Brad. Adik ako sa pornography. Nung lumalaki ako, ang pornography noon, mahirap Ang pornography noon, magazine. At ang magazine, nakatago yan sa kung saan sulok ng bahay namin. Kung saan ko kinuha yan. Sa kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko. Dikit ba, Kuya Kim, yung magazine mo? Dikit, siyempre. Halos hindi mo na matigas na, Brad. Parang may gawgaw. At gamit na gamit. Because I was a porn addict. And I grew up thinking that porn was part and parcel of life. Yes. I thought it was normal. Yes. Up until I got married. And I realized that I was so dependent on porn, I could not function as a male without porn. Di ba sabi nila, porn will enhance your sexuality? That's wrong. That's a misconception. That is a deception. Porn will distort and will eat up your sexuality until you're dependent on porn and porn alone. Wala ka ng pagmamahal at pagnanasa sa misis mo. Habang nakikisiping ka sa misis mo, ang iniisip mo yung porn star. Kasi hindi ka na makafunction nang walang porn. Mismo. Tama ba yun? Kung alam lamang ng misis mo kung anong nasa utak mo habang nagsisiping kayo, baka maghiwalay kayo. Mismo. Because you cannot function. Because you've become so dependent on porn. Mismo. Bro, when I became born again, yung baptism day namin, sinabi sa amin,
submit the things that give you bondage. Kung adik ka sa drugs o adik ka sa sigarilyo, surrender. Adik ako sa porn eh. This was in 2013 when I became Christian. Alam mo yung sinabit ko nung araw na yun, bro? 2 sako ng DVD. 2 sako. Walang case yun. Punong-puno ng DVD yun. Nung ang tatay ko, mayor, sinasagasaan niya ng pison yung mga porn. Bago niya sagasaan ng pison yan, nandun muna ako, kinukuha ko yung mga gusto ko. Wild na wild. Naipon ko lahat yan. At naipon ko, and I was watching those DVDs, thinking that it was enhancing my sexuality. Nung sinurrender ko yan, Brad. Ilang taong ka na nito? This was only 2013 lamang ito when I became Christian. This was 12 years ago, 13 years ago. Okay. So, yan. Nung sinurrender ko yan, nawala ang porn sa utak ko. Ang pagnanasa ko sa misis ko, tumindi. Tumindi. Oo. Tumindi. Nung una, kahit anong gawin ng misis ko, wala na akong kinakailangan manood ako ng porn. Shit. Ngayong nawala ang porn, naging tama ang orientation ng married sex life namin. Kaya nga nakakatakot eh. Ngayon binigay pa ng libre. Tayo binibili natin. Dati-rati binibili at itinatago. Tinatago. Ngayon pwede ako habang nag-usap tayo, pwede ako nanonood ng porn dito. High definition pa, good quality pa. Dati-rati, itatago mo. It's so available, nasa telepono. I read my Bible on my telephone, but I can also watch Pornhub on my Bible. Depende. On my phone. Ganun kadali ang porn ngayon. At walang... Are you 18? Ang dami dyan, hindi naman 18. I-click mo lang, yung 18 ka, pasok na eh. Marami dyan bata. And they're growing up with something that is so deceptive and something that's so addictive, hindi nila alam. Mismo. Na pag sila may asawa na, they will not be able to function normally without it. Oo, mismo. Tsaka madami kang nabe-brainwash ka na, ganito dapat. Yung ethics, ganito dapat kalaki. Ang ano pala, abnormality yung ganung... ang pagromansa pala sa misis, dapat binibira. Dapat, hindi mo alam, nasasaktan na yung misis mo, hindi na nagre-reklamo eh. Kasi napanood mo sa porn. Hindi naman ganun ang paraan. Nakalimutan mo na yung tamang romansa at yung tamang haplos na may pagmamahal. Binira mo para kang drill. Napanood mo sa porn yun eh. Hindi naman yun ang tama. Di ba? It's deceptive. But more than that, it trains you to lust after women that is not your wife. Yes. So when you're already making love to your wife, what's on your mind are the triggers that you've seen in your porn. And you're not triggered by the beauty of your wife. To see your wife naked and to see your wife in her beautiful sexuality. Which is valid kasi mag-asawa kayo eh. Mismo. Hindi ka na turn doon, hindi mo na kaya. Manood ka muna ng porn. Yun ang deception yan. Kasi binibigay ng... Tsaka pang ano rin, kumbaga, do you believe in semen retention? Halimbawa, single or whatever. Well, because if you retain your semen, when it comes out, it's more powerful. It has more pleasure. Tsaka nagkakaroon ng ano eh. Ako, hindi maniniwala yung mga nanonood ko pero ginagawa ko rin siya eh. Nagkakaroon ng... Basta iba yung productivity, nacha-channel yung energy sa... That's a channel of energy. I grew up in the seminary, bro eh. In the seminary, kasi bawal talaga. I was 15, 16 years old. Nasa loob ako ng seminaryo. Bro, talagang wala. Nadudulas ako paminsan-minsan, pero dulas lamang. Pero 99% of the time, wala. We were able to channel it as seminarians growing up, adolescents, with football, prayer, being active, manual labor, doon natatanggal yung kate. Tsaka papaya daw eh. Kaya mga pare mahilig sa papaya. Totoo yan, because papaya has a component called papace. And papace is a chemical that is an anti-inflammatory. Ang dugo hindi pupunta ron. Hindi pupunta ron. Yun nga, okay. Ngayon, ando naman tayo sa sabi mo yung porn. Isa pang ang dami mong tattoo. Ilan ang tattoo mo, Kuya Kim? Dami? Marami na, nanganganak eh. Nanganganak? Nagsimula yan, bro. 2014, pumunta ako kay Wangod. Or 2015, pumunta ako kay Wangod. Ang pinakauna kong tattoo kay Wangod eh. This was a feature that I was going to do from Matanglawin. Sabi ko ngayon, born again ako noon eh. Ang pagpapatato ba Kristiyano o hindi Kristiyano? Divided ang mga Kristiyano dyan eh. I was about to ask. Divided, no? I asked my pastor, Pastor, is it Christian to have a tattoo? Sabi niya, it depends on what you'll put in your body.
Kung maglalagay ka ng mukha ng demonyo dyan, o ng some occultic symbol na may kinalaman sa occult, Of course, yeah. then it's satanic, it's bad. Mhm. But if you put something that's inspiring, then it should be inspiring. If ever you put something on your body, it has something that will glorify God and will not cause others to sin as well. You put a naked picture in your arm, that's bad. Magkakasalang ibang, you put something obscene in your arm or in your body, that's bad because you will cause others to sin and yourself. But if you put something that's inspiring and something that's beautiful and something that uplifts, why not? So pumunta ako kay Wangud ngayon. Ang takot ko kay Wangud, baka ang mga nilalagay niyo ron, mga pagano eh. Mga simbolo ng native Filipino religion, mga anito. Baka lagyan ako ng anito nito. Bathala tayo eh. Bathala, Yun ang originally oo. natin eh. So, tinanong ko, Apo Wangud, pwede po bang lagyan niyo ako ng krus? Okay, nilagyan ako ng krus. So, ang pinakauna kong tattoo, itong krus at saka itong signature ni Wangud. Signature yan. Oo. Yung tatlong yan. Yung tatlong Mahal yan. yan. Oo naman, at lalakarin mo, mahirap. Oo, mahirap sa katawan. mahirap. That was my first tattoo. And then, I started putting others. Sabi nila, tattoo raw, ano yun, nakaka-addict eh. Totoo. Ako, ang dami na. But what I put in my arms, I put it in my arms because I bike a lot eh. Nagbibisikleta ako. When I'm biking long, pinabasa ko yan. And it inspires me. Yun. Wala akong tattoo sa mga nakatagong parte ng katawan ko. Eh, sino makakakita? Mismo. Gusto ko sa nakikita ko. So, nasa braso lahat. Iba-iba yan. Unang-una, pangalan ng pamilya ko nandyan. Because I love my family so much. My wife and my kids. Bible Ilan nga verses. anak mo, kuya? Tatlo. Okay. Patatanda ng mga anak ko, 23 na yung anak ko eh. Bible verses that inspire me. Philippians 4:13, 2 Corinthians 12:9, in Latin. And then, of course, itong mga importanteng date, nandito yan. Kasi mga anak ko, paboritong, nung lumalaki sila, Papa, what's my birthday? Minsan, natataranta ko, nakakalimutan ko. Gano'n ha. Tinutukoy yung mga birthday nila rito. May kodigo na ako dyan. In Roman numbers. The most important date of my life, my marriage, my wedding date. Yun Dito. dapat. The fruit of the Holy Spirit. Puro mga things that inspire me. Yun But dapat. some Christians, even up to now, are still angry with me whenever I post my tattoos. Nagtatrending palagi yan. Galit sila sa akin. Nakikita ko nga eh. Hindi Kaya ka Kristiyano kasi may tattoo ka. Hindi mo sinusunod ang Levitico. Levitico 14. Huwag mong babaguhin ng ano. Na huwag kang mag-uudlit sa iyong laman. Huwag kang maglalagay ng tint, ng sugat o ng udlit sa iyong laman. If we take Leviticus literally, then let's take everything literally. The verse before that verse, verse 13, huwag kang magugupit ng buhok sa gilid ng iyong ulo. Ibig sabihin, dapat mahabang buhok natin Long hair lahat. tayo. Oo. Kasi sinabi sa mga Israelita yan, nung panahon na yan, for a purpose, for a reason. Because tattoos during that time was a symbol that you were part of a pagan religion. Mismo. It was a way to worship their God and to belong to a tribe that worships not Yahweh. Tsaka iba yung Kaya pinagbawal. consciousness ng tao dati. Kaya kailangan ng matitinding Ten Commandments. Yung Tama. parang And you have to read the Bible in proper historical context para ma-appreciate mo ng maganda. The Bible should not be taken literally. Yeah. When you take it literally, you'll be in trouble. Basahin mo na rin yung Torah. Memondi. Marami ron. Madami, di ba? Madami rin, kumbaga yung kung Old Testament ang pag-uusapan, madami rin namang ano doon. Or the first 5 books, the Torah. Yeah. So ikaw, what's the greatest teaching of Jesus Christ, do you think? My Bible verse, of course, love God with all your might, strength, all your soul, and love your neighbor as yourself. But personally, the Bible verse that really touches me, 2 Corinthians 12:9. I can do all things. Your grace is enough. That's my Bible verse. Your grace is enough. My power is made perfect in your weakness. Therefore, I shall not boast of my weakness, because God's strength will. I don't memorize it much, no. But the Bible verse Basta that naintindihan mo. the Bible verse that really strikes me is, my grace is sufficient unto you. My grace is enough. Bakit yun? Kasi yan when I had a stroke and when I was getting paralyzed, 2 beses yan, nagkasakit ako 2 beses eh. When I had a stroke, and then 3 years after that, I got a rare disease called Guillain-Barré syndrome, no? I was an Ironman, chief. Ang lakas ng katawan ko noon. At ang motto ng Ironman is, I can swim, I can bike, I can run. I can do anything. And then na-paralyze ako, hindi ko magalaw ang kamay ko.
Nagmakaawa ako sa Diyos, Lord, ayoko maparalyze, tulungan mo ako. That's when I realized that I can't. There's nothing I can do. And then, dun pumasok yung Bible verse, my grace is all you need. Ibig sabihin, mamatay man ako, manghina man ako, maparalyze man ako, I should be thankful. Because God gave me grace. Through the death of Jesus Christ on the cross, He gave me forgiveness of my sins. I'm going to heaven. All I need to do is accept Him as Lord and Savior and repent for my sins. It's not about my good works. It's not about how strong I am as an Iron Man. It's not about my charity work. It's not about how good I am as Kuya Kim, how kind I am. That's secondary. His grace is all I need. But I have to accept Him first as Lord and Savior. That's what my turning point. Okay. So naniniwala ka na pag hindi mo tinanggap si Jesus Christ na as Lord and Savior, impyerno ka mapupunta? All have sinned and fall short of His glory. Lahat tayo dapat pupunta sa impyerno. Because of the original sin. Yung pagkakasala ng ating mga ninuno, ni Eva at ni Adan, we're all doomed. Lahat tayo nagkasala. The wages of sin is death. All have sinned and fall short of His glory. Lahat tayo nagkasala. And the wages of sin is death. We are bound to go to hell. But God loves us so much that He gave us grace through Jesus Christ. It's a free gift. Binigay sa atin yan. Ang kailangan lamang natin gawin ay tanggapin siya. Pag tinanggap natin, yun na yun. And then the good works will follow. Good works will not bring us to heaven. We become good because He gave us grace. And we are so thankful, from a spirit of overflow, bumabait ka. Whether you like it or not, pag Kristiyano ka, mabait ka. Nagpapasalamat ka dahil niligtas ka eh. Impyerno ako dapat eh. Pero dahil niligtas ako, bumait ako. Baliktad. Paano yung mga Buddhist, mga Hindu, na gumawa ng mabuti? Pero hindi naman si Jesus Christ ang ano nila. Alam mo, paano? God in all His... Sabi ko nga sa'yo, lahat naman tayo pupunta sa impyerno dapat eh. In His grace and in His love, marami naman dyan makakakilala rin kay Jesus. Marami rin dyan. Pero paano yun? Paano sila? Tingin mo? Kaya maraming mga missionaries, maraming mga people reaching out. But definitely, I really say this, it's not about good works. Pwede mong sabihin kasi ito ang paraan. Ito ang daan papuntang Tagaytay. Ito ang tataking kung daan papuntang Tagaytay. Papunta ka sa north. South ang Tagaytay eh. Kahit anong north ang puntahin mo, kahit anong ganda ng daan sa north, dahil yun ang, sa isip mo, yun ang paraan, south ang daan eh. So you have to... Tama. Jesus is the way, the truth, and the life. And He's the only way, the only truth, and the only life. And I believe that as a Christian. What can you say about Kuya Kim na about self-love? What's your thoughts about it? Dapat ba unahin mo ang sarili mo? Or unahin mo muna yung ibang tao? Pag naging Kristiyano ka, ang uunahin mo muna yung si Lord. Okay. Ano ang relationship ko with the Lord? Okay. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all else will follow. Pag ginawa mo ang relationship mo kay Lord na matindi, pati sarili mo mamahalin mo eh. At pati iba mamahalin mo eh. Totoo. Totoo. Pero pag inisip mo na, kailangan puno muna ako, I have to love myself first. When I love myself, I cannot give what I don't have. Yan ang sabi ng mundo. Pero ang sabi ng pagiging Kristiyano, iba. Iba, it's supernatural. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag minahal ko si Lord, lahat yan, maiintindihan ko lahat yan at susunod lahat yan. Because I'm doing my purpose, which is to worship Him and to serve Him. Mismo. Nakaka-relate din naman ako dyan. Catholic kasi ako. It's just that, umattend din ako ng Christian church sa Dubai. Hindi lang ako nagpabaptize kasi nga nangako ko sa nanay ko na hindi ako Pero gusto ko rin yung, para sa akin iisa lang yun eh. Just as long as I'm worshiping Christ. You can be Catholic and you can be saved as well. Yeah. It's not about being Catholic or Protestant or born again. Yeah. What's important is two things. Same. Pag Katoliko ka, do you have a relationship with Jesus Christ? Yes, of course. Is He your Lord and Savior? Yes. And then, have you repented from sin? Because if He's your Lord and Savior, ganito yan eh. When I grew up, Jesus Christ was my best friend. I was also Catholic. Magpapari nga ako eh. Nagseminaryo ako eh. Jesus Christ was my best friend. I loved Him so much as a best friend. I talked to Him all the time. Pag binubuli ako sa San Andres, ang sumbungan ko si Jesus. Ang kausap ko palagi si Jesus. He was my best friend, but He was not my Lord. Iba yung Lord, iba yung best friend. Ano ba yung Lord? Ang Lord, hindi natin alam yan dahil Pilipino tayo eh.
During the Middle Ages, medieval times, pag sinabi ng Lord, off with your head, patay ka. Patay ka. The Lord Oo. has power of life and death over you. Yeah. But He's a good Lord. He's a loving Lord. Aside from Lord, He's also a loving Father. Full of wisdom. Tinanggap ko siya as Lord. Therefore, ang mga utos niya, susundin ko. Oh, Best friend ko siya. Chami-chami kami. Buddy ko siya. Christ-like. Pero, Lord ko rin siya. Siya rin ang boss ko. At ang boss may mga utos. Dapat sundin ang utos ng mga boss. Saan naman nakalagay ang mga utos ng boss? Nasa Bible. Nasa salita Bible. niya. Doon mo makikita lahat. Susundin mo, hindi dahil takot ka, pero dahil mahal mo siya. Dahil siya ang Lord mo at siya ang tagapagligtas mo. Tama. Yun naman talaga yun eh. And ang one thing na ako pinapractice ko, Jesus saw the divine in everybody. Kahit sino. Wala siyang ginudge. Of course. Wala siyang inano. Christ was in the world. Ang mga best friend ni Jesus Christ, Mary Magdalene was a prostitute. Matthew was a tax collector. Puro makakasalanan yan. Ayun ang barkada niya. Dinuduraan nga sa mukha eh. Yung mga barkada niya. He was in the world, but he was not of the world. Iba yun. A true Christian should be in the world. Pag ang barkada mo ay nasa church ka lamang palagi, hindi ka lumalabas, paano ka makakuha ng ng maliligtas, di ba? Yeah, You have to be in the world. People have to see Tama. you as a regular guy. People Yeah. have to see you as one of them, but not really in what you do. Yes. You're part of the world, but you're not in the world and not of the world. Iba yun. So ngayon, Kuya Kim, nakikita mo, yung generation natin sa mga lalaki, magkaiba yung sa generation ngayon. Di ba? Anong masasabi mo dun sa mga lalaki ngayon about sa masculinity nila? Anong thoughts mo dun, insights mo? In the terms of masculinity, sa fashion siguro, parang androgynous na ngayon. Hindi mo alam, di ba? Pero okay lang yung passion That's a matter of taste. Oo. Pero kung ang tanong mo ay papunta sa... Values. Ito ang lalaki. Ang lalaki, driven by purpose. Ang lalaki naman ngayon, ganun pa rin. Hindi umahabol sa babae. Hindi masyadong babae ang priority. Ang tunay na lalaki, isa lang ang mahal. May kasabihan. Sa isang South American na philosopher. Those who love the world have loved no one. But those who love only one has loved the world. Mismo. Pag isa lang ang mahal mo, misis mo lang, that's all you need. Pag minahal mo lahat, wala kang fulfillment. Hindi masarap umuwi sa bahay. Totoo naman yun. Pero pag yung love is a choice, ha? Hindi ko wala ka ng feeling sa misis mo, iwanan mo. Minsan, nasusuklam ka na sa misis mo. But if you choose to love that person, then there are days when it's beautiful. Yeah. And there are days when it's medyo boring. But you choose to love. Because love is a choice. You have to choose to love. Yun. So okay, ano bang kailangan i-improve ng mga kalalakihan ngayon sa tingin mo? Commitment. Wala. Hindi mo nakikita ngayon. Ano sila ngayon? Pinagkaiba nung sa Ang commitment kasi dyan lumalabas ang tunay ng pagkalalaki. mismo. Kung may mamahalin ka, mahalin mo. You choose to love that person alone. Ngayon, bakit ka napupunta sa iba? Yes. Ang paraan dyan, preventive. May tinuro sa akin yung pastor ko, si Pastor Paulo. Sabi niya, Kim, yung pagdanasa kasi, ang paraan ng pagpatay dyan, simple lang. The bouncing ball technique. Bounce the ball and starve the sumo. Tama-tama pinag-usapan namin ni Pastor Paulo to dun sa podcast ko eh. Okay. Bounce the ball and starve the sumo. Turo ni Pastor Paulo yan. Ano yun? Pag may nakita kang magandang babae, nakita mo, parang bola lang yan. Patalbugin mo. Huwag mong bababad. Pinapatalbog ko lagi, Kuya Kim. Sa dami ng ini-interview mo, dapat tumatalbog talaga. Dahil pag binabad mo, makikita mo na yung dibdib niya. Kung ano-ano na papasok sa isip mo. Paano patalbogin? Hindi ko nagigets. Parang, nakita mo, maganda siya. Ganun lang. Don't let it linger. Huwag mo ibababad yung tingin mo. Pag binabad mo, magdanasa ka eh. So, ayun, number 1, bounce the ball. Starve the sumo. Bakit ba powerful mga sumo wrestler? Actually, hindi ko alam. Mataba sila eh. Mataba, Oo. mabigat. Oo. Ang kinakain niya napakarami. Pag ginutom mo yan at namayat yan, wala nang power sa yan. Ano ba yung sumo? Porn. Ano ba yung sumo? Pag nanasa, pag hindi mo tinitignan, mauubos yan, mamamayat yan. Pero kada tingin mo, wala namang mali siya to eh. Tignan ko mo. Ay, Instagram, sexy. Ganda ng dibdib niya, oh. Sexy niya, oh. Pinapakain mo yung sumo wrestler, tumataba.
At habang tumataba at lumalaki yan, wala kang power dyan. Pero pag yan ay gutom at namayat yan, walang power sa yan. Again, panoorin niyo si Pastor Paulo sa podcast ko. Pinaliwanag niya. Panonoodin ko yan. Panonoodin ko yan. Honestly, gusto ko yung mga ganyang podcast eh. Pero pagdating naman ngayon sa mga, masculinity. Pagdating naman sa Gen Z sensitivity, bakit, ano yung masasabi mo ngayon? Yung unbilis nilang, kumbaga yung para sa akin, yung adversity quotient mababa. Mabilis talaga. mapagalitan, At malambot. alis na. Oo. Kulang. Alam mo, dahil sa social media din yan eh. Kasi ang kanilang self-worth ay binabase nila sa dami ng likes at dami ng engagement sa kanilang Instagram. Mismo. Kaya dahil wala silang true identity na malakas, yung sense of self nila mahina, nakabase lamang sa social media, Mismo. mabilis mapikon, mabilis masaktan. So parang halaman na mababaw ang ugat. Tayo kasi, malalim ang ugat natin eh. Napalo ako ng tatay ko eh. Lahat tayo. Napalo ako ng nanay ko. Lumaki akong may takot sa matatanda. Lumaki akong may respeto. Dahil naparusahan ako eh. Ang mga bata kasi ngayon, napaka-sensitive dahil mababaw ang sense of self. Nakakatakot mapalo ng nakahawayan na polo, no? Napalo ko tatay ko. Oo. Pero sila ngayon, ano ba yun? Advantage ba palo? Para sa'yo, Kuya Kim. Advantage ba yun? O dapat naman walang palo? Meron tayo sa Book of Proverbs spare the rod, spoil a child, ruin a child. Ano ba yung rod? Okay. A rod doesn't have to be physical. Hindi mo kailangan paluin ng physical yan. Kung nasa prinsipyo mo na never ko pinalo ang anak ko na huwag gumamit ng physical na bagay, parusahan mo. The rod means the sense of authority eh. The sense of authority should always be with the parent. And the child should always respect that sense of authority. Pag nagkamali ang anak, may parusa. Ang parusa hindi kailangan physical. Kunin mo yung telepono. Yung mga anak ko nung lumalaki, face the wall sila eh. Face the wall. O kaya, marami kaming parusa. Grounding. Wala ka munang TV. TV pa nun eh. Tayo nun, parusa, load sa munggo eh. Load sa munggo. Load sa asin. Oo. May phone book o kaya Bible. Ngayon, pag ginawa mo yun, susumbong ka sa principal. Ano yun? Safe Spaces Act. Dami ng ano ngayon. Pero sa states nun, may batas na child services, di ba? Yun ang panakot nila. Okay, maraming salamat sa pag-guest mo ngayon, Kuya Kim. Talaga sobrang na-appreciate ko tong conversation natin. Bitin nga eh. Dami ko natututunan sa iyo na nasi-shed mo yun. Lalo na yung pagmumotor Kasi ang dami kong hindi yun yung mindset mentality ko kasi kotse pa rin eh. Natatakot talaga ako sa motor. Siguro nasanay nga lang din ako na yung mga nagmomotor na nakikita ko, karaniwan talaga. Kamote. Tekamots. Parang ganon. Pero yung mga nakikita ko kasi yung mga naka-big bike, yung mga grupo, maayos naman eh. Marami rin kamote dyan. Okay. Marami rin kamote dyan. Ayun. So any promotions na gusto mong podcast mo, Kuya Kim? Well, I'll be starting a podcast very soon under the Pod Network. Malapit yan. Maybe, kailan bang airing nito? Most likely, baka next week ilagay ko na mauna pa to. Mine is in about 2 weeks or next week. Dami mong alam. Ano ba title ng podcast? Lagi ko nakakalimutan yung... Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ayun ang podcast ko under the Pod Network. Ano ba talaga? That's sponsored by the Pod Network and in Spotify Studios and Spotify as well. Panoorin natin yan. It will be, ang upload ko siguro every Saturday, once a week. At I started taping already 3 of my segments, no? 3 of my shows. And it's very exciting to do. Itong ginagawa natin, podcast ito. So conversations I enjoy doing it and I also learn a lot of things from my guests. Hindi lang ako nagsasalita rito. I'll be guesting a lot of people. Pero itong podcast na to is tukol sa kaalaman at tukol sa buhay. So anything under the sun can be talked about from a Kuya Kim point of view. Of course, and then I'm still on television. Continue to support TikTok Lock at TikTok Lock po 11 o'clock to 12 o'clock araw-araw. Merong dami mong alam, Kuya Kim, every Saturday po yan, 10 o'clock to 11 o'clock at 24 oras. Kuya Kim, ano na sa 24 oras? Lahat po yan ay nasa GMA. Daming show. Grabe. Sana all. Ang Mabait si Lord. Lodi. Mabait si Lord. Ang Lodi ng media. Di ba? Mapa-social media, mapa-TV. Pero very active din tayo sa social media, of course. Yeah. Importante yan eh. Importante yan. Ang social media ko naman, Kuya Kim Atienza sa Instagram, sa Facebook at sa TikTok. Lahat yan, Kuya Kim Atienza.
At very active ako dyan. Ang sumasagot po dyan ay hindi admin. Ako ang sumasagot dyan. Wow. I find time every day Wow. to reply to all the messages. Wow. Yeah. Galing. O yun. So maraming salamat Kuya Kim, talaga na-appreciate ko, 'di ba? Isang dream episode 'to para sa akin. Isang malaking karangalan to be on your first episode sa bago mong channel. Na iba naman ang Tio Bray. Yan. Pero pumunta rin tayo sa medyo bastos, no? Oh, medyo. Pero yun ang ilalagay ko sa channel ko isa. may value din naman. Oo. May paliwanag naman. May paliwanag. Yeah, may Yun paliwanag nga, naman. Pwede, Oo mayroon naman. talagang may sweet spot talaga yun eh, Kuya Naman, Kim. Eh. oo naman. Di ba? Magiging proud sa akin mama ko nito na nag-guess ka. Di ba? Yun ang ano na mama. Ipagmamalaki ko to eh, sa Amerika. Di ba? Yung mga nanonood. Grabe. So, sa mga maraming salamat. Mag-subscribe kayo sa Tio Bray Podcast. Subscribe din kayo dito sa Do You Think? Sa mga hindi makapag-subscribe sa Tio Bray Podcast, ibang programa ilalabas natin sa Do You Think. Follow din sa Spotify. All social media accounts, Facebook, Instagram, Twitter, pati TikTok, ilalabas namin to. So ito nga pala ang paborito niyong Tio, si Tio Bray. Siyempre, kasama natin si Kuya Kim. Di ba? Mas matanda pa si Tio saka kay Kuya. Di ba? Oo, yun. Maraming salamat. Thank you.